Ito po mga kapatid, ang part 3 po ng ating pong pagbubulay-bulayan na kung saan tungkol po doon sa lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito po yung makita natin sa Matthew chapter 11 verse 28 to 29. So ano po yung main topic natin dito? Yung pasanin natin mga kapatid. Kasi ang nagiging problema natin mga kapatid, ito naranasan ko na rin po ito nung wala pa po ako sa Panginoon. Wala po ako iniisip dito kung ano pangailangan po sa buhay. Pero bakit po ganun? Bibigyan tayo ng mga pangailangan natin, magkakaroon nito ng kumbaga sa ano ay mararanasan natin, ilang araw lang ulit babalik na naman yung kahirapan na nakikita natin, yung pasanin natin sa buhay. Ang akin pong sinasabi dito yung pang-araw-araw natin pamumuhay. Bukod doon kapatid, sa sarili kasi natin kaparaanan yun, nawawala sa atin yung time na, Lord, baka naman po, bigyan mo po ako ng pagkakataon na sa akin pong daladalahin ngayon yung aking pong problema sa family, na kung saan ito po yung aking mga pangailangan. So, naalala ba natin ang Diyos? Tanungin na lang po natin ang sarili natin. So, isa lang po itong halimbawa sa ating pong pinagbubulay-bulayan. So, tingnan natin mga kapatid, kaya nga tayo minsan sa sarili lang natin kaparaanan, hindi tayo lumalapit sa Diyos at tumatawag sa Kanya. Siguro tumatawag man tayo sa Kanya, pero wala talaga sa puso't isipan natin na kung saan. Kasi ang tatandaan natin, ang Diyos, tinitingnan tayo niyan. Ang tagos-tagos ang paningin niya sa atin. Kaya sa puso't isipan tayo, tinitingnan niya kung talagang tapat tayo sa Kanya. So, ayun po yung mga kapatid. Pero, okay lang yun dahil lumapit naman tayo sa Panginoon. Pero, mas maganda kapatid yung talagang sa puso mo, puso't isipan mo na kung talagang may tiwala ka sa Diyos, yun ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon sa Kristo. So, doon po tayo natapos sa ganung sistema na tungkol po doon sa mga ating mga pasanin. At pagkatapos po niya, ibibigay naman natin yung application. So, ano na naman po yung susunod natin na sinasabi doon sa 29, sabi niya nito. Tagalog naman po aking babasahin, MBB mga kapatid. Magandang balita, Biblia. Ang sinabi dito, pasanin ninyo ang aking pagpamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Doon po muna tayo. So ano po ba sinasabi dito na pamatok ng ating Panginoon Kristo? Mayroon siyang ginamit dito na word pamatok. Alam niyo po itong pamatok na to, kung titingnan niyo, kung medyo mare-recognize niyo kung pupunta ka sa probinsya, yung mga nag-aararo, o kaya makikita niyo minsan may nagtitinda ng baka, may nagtitinda ng mga panahon na may mga karitela na ang laking baka, tapos maraming sabit-sabit yun. Yun po yung ginagamit sa baka, yung nakalagay po dito sa liig. Yun po yung isang sandata nila o isang gabay na siyang gumagamit para mahila yung isang bagay. Para po yun sa baka, hindi po sila mahirapan. So ginamit po ito ng ating Panginoon Kristo, itong pamatok. Matatapos na naman po tayo mga kapatid, part 3 po ito mga kapatid. Susunod naman po ulit, part 4 na po tayo.